Magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa mga Pilgrims of Hope na nandito sa Manila Cathedral. Napakinggan natin ang Ebanghelyo. Napapanahon. Yan ang ganda ng salita ng Diyos. Walang pinipiling panahon, maiuugnay sa ating sitwasyon. Lalo na nung sinabi ng Panginoon, noong narinig ninyo, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. Huwag kang papatay dahil mananagot ka. Pero binanggit yun ni Jesus para sabihin yung bagong turo. Kasi sabi niya, noon yun nung panahon yun ng ating mga ninuno. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay ito. Kung nagtatanim ka ng galit sa iyong puso, meron ka ng pananagutan. So para sa Panginoon, galit pa lang. Pagtatanim pa lang ng galit, ay kasalanan na. At mas lalo, kung dala ng galit, ikaw ay pumatay. Kasi kung minsan sinasabi natin, hindi naman ako nananakit no? Anong aking magiging pananagutan? Ang sabi ni Jesus, maliwanag sa Ebanghelyo, kapag nagtatanim ka ng galit, doon pa lang, meron ka ng kasalanan. Kaya nga, sabi niya, no, kung ikaw ay mag-aalay sa templo at naalala mo na merong isang kapatid ka na may ginawa sa iyo o kaya ay ginawan mo ng masama, ihinto mo ang pag-aalay. Puntahan mo siya at ikaw ay makipagkasundo sa kanya. At pagkatapos, bumalik ka sa iyong pag-aalay. In other words, my dear brothers and sisters, our prayer, our sacrifice, even our mass, your attendance in masses, our celebration of the mass will not mean anything if we harbor anger in our hearts. Hindi po ako may sabi niyan, ha? Ang Panginoon ang nagpapaalaala sa atin. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, tayo inaanyayahan na magbalik loob, makipagkasundo sa Diyos, at pagkatapos, ay makipagkasundo sa kapwa natin. Because that is how we build real community. That is how we build a better world. That is how we build a better society. Not killing those whom we think are diseases. Hindi. Ang pagbuo ng isang tama at maayos na lipunan at pamayanan ay hindi yung pagpatay sa mga inaakala mong salot ng lipunan. That's what we thought maybe some years ago. Buti nga, napatay na yung adik na yan kasi salot sa lipunan. Sabi nga ng iba, ayaw ba ninyo na sa gabi makakalakad ka ng ligtas at walang mananakit sa'yo na adik? Sino ba naman ang ayaw sa isang buhay na payapa? Isang buhay na ligtas? Isang buhay na walang takot na baka akyatin ang iyong bahay, ikaw ay saktan o kaya'y nakawan? Sino ba naman ang ayaw nun? Pero mga kapatid, sino ba naman ang may gusto
na ikaw ay kunin sa iyong tahanan, hilahin palabas, patayin sa harap ng iyong pamilya, nang walang tanong-tanong, nang walang paghusga, nang walang pag-iimbestiga. Sino ba naman ang may gusto na lalakad ka sa gabi pero takot ka sa mga pulis sapagkat baka ikaw ay paghinalaan? That's not how we build a better society, by eliminating people we think are sickness of society. No. We build a better world by reconciliation and justice. Kaya nga, hindi ba sabi sa unang pagbasa, "Thus says the Lord God, if the wicked man turns away from all the sins he committed, if he keeps all my statutes and does what is right and just, he shall surely live." Kung yung Diyos na nagawa pang pagbigyan at patawarin ang isang wicked man, basta't siya'y nagbalik loob. Sabi nga ng Panginoon, He will surely live, He shall not die. Kung ang Diyos nga ay nabibigyan ang isang taong masama ng pagkakataong magbagong buhay at patawarin ang kanyang kasalanan, sino tayo para hindi gawin ang lahat ng iyon? My dear brothers and sisters, the words of the Lord speak to us today, reminding us of all these things. Sana po pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen.